Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, maki-comment naman kayo kung taga-saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento, lalo na kung may nakaka-relate sa mga buhay na tahimik lang sa umpisa pero may tinatagong unos sa bandang huli. Sa isang lumang bayan sa San Nicolas, may isang dalagang lumaki sa hirap pero hindi kailanman nasanay sa panlalamang. Ang pangalan niya ay Cereza Villanueva. Hindi siya iyong tipo ng babaeng palasagot o maporma, at lalong hindi siya iyong hinahangaan agad sa unang tingin ng mga taong mahilig humusga base sa damit at estado sa buhay. Tahimik siya, simple, mahinhin magsalita, at laging nakamiti kahit pagod. Pero sa likod ng katahimikang iyon ay isang pagkataong matibay, mapagtiis at may dangal. Lumaki si Cereza sa puder ng kaniyang mga magulang na sina Lauro at Belen Villanueva, mga simpleng tao na namuhay sa pamamagitan ng maliit na karinderyang dikit sa harap ng kanilang bahay. Ang ama niya ay dating kargador sa palengke, habang ang ina naman ay kilala sa paggawa ng masarap na lugaw, pansit at pritong galunggong na madalas ubos bago sumapit ang tanghali. Hindi marangya ang buhay nila, pero punong-puno ng disiplina at aral ang kanilang tahanan. Anak, madalas sabihin ni Belen habang nagsasandok ng sabaw sa umaga, hindi bali ng kapus tayo sa pera, huwag lang kapusin sa bait at hiya. Ngumingitirang noon si Cereza at sasagot ng, "Opo, inay, hindi ko po kakalimutan yan." Bata pa lang si Cereza ay mulat na siya sa bigat ng buhay. Tuwing madaling araw, bago pa pumutok ang araw, gigising na siya para tumulong sa paghihima ng gulay, pagsasaing at pag-aayos ng lamesa sa karinderya. Pagkatapos ng klase ay hindi siya dumidiretso agad sa bahay ng mga kaklase para makipagkwentuhan. Imbes, tumatakbo siya pauwi para tumulong sa ina niyang naghahabal ng order o kaya na may pumapasok bilang part-time tagalinis sa maliit na butika ni Aling Perla, isang balong kapitbahay na naaawa sa sipag ng dalaga. Dahil dito, maaga pa lamang ay natuto na si Cereza kung paano makitungo sa iba't ibang tao, sa pasensyosong suki, sa mainiting ang ulo, sa palautos at sa mga mapangmata. Hindi man siya mayaman, nagkaroon siya ng isang bagay na hindi matutumbasan ng salapi: talino sa pakikitungo at disiplina sa trabaho. Sa high school pa lang ay napapansin na siya ng mga guro. Hindi dahil siya iyong batang hindi natatakot gumawa ng mabigat na trabaho kahit walang nakakakita. Kapag may program sa eskwela, siya ang nauunang maglinis ng upuan. Kapag may kaklaseng walang baon, siya ang marunong magtabi ng kalahati ng tinabay niya. Kapag may guro na nangangailangan ng tulong, hindi niya kailangang utusan ng paulit-ulit. Kaya naman nang makapagtapos siya ng senior high school, isang guro niyang si Mrs. Salve Dizon ang unang nagsabing sayang ang talino niya kung hihinto siya. "Cereza," sabi ng guro isang hapon habang nag-aayos ng papeles sa faculty room, "kaya mong makapagkolehiyo, huwag kang matakot mangarap." Napayuko si Cereza. "Ma'am, gusto ko po, pero mas kailangan po nila nina inay at itay sa bahay." Ngunit hindi pumayag si Mrs. Dizon na doon na lang batapos ang pangarap ng dalaga. Tinulungan niya itong makapag-apply ng scholarship sa kursong Hospitality Management sa isang state college sa Karatigbayan. Hindi iyon naging madali. Araw at gabi ang pagsisikap ni Cereza, nag-aaral sa umaga, naglilinis ng isang maliit na inn sa hapon, at tumutulong sa karinderya sa gabi. Madalas ay inaabutan siya ng 12:00 na nagsusulat pa ng report habang ang iba'y tulog na. Sa mga panahong iyon ay naging pinakamalapit niyang kaibigan si Bebang Llorin, isang madaldal ngunit mabait na dalagang nagtatrabaho sa lumang bake shop sa sentro. Magkaibang-magkaiba ang ugali nila. Si Bebang ay bungisngis ng bungisngis at laging may baong tsismis, samantalang si Cereza ay kalmado at mapili sa salita. Pero nagtagpo sila sa isang bagay. Pareho silang nangangarap makaahon. "Alam mo, Cereza," sabi ni Bebang minsang magkasabay silang umuwi dalang ang pagod at alikabok ng buong araw, "feeling ko darating yung panahon na hindi ka na magbubuhat ng timba o magpapagod ng ganyan." Numiti si Cereza. "Sana nga, pero okay lang, basta marangal ang trabaho."
Ayan ka na naman sa marangal. Natatawang sabi ni Bebang, ikaw talaga, parang laging handang maging mabuting bida sa pelikula. Huwag kang maingay, natatawa ring sagot ni Seresa. Wala akong oras maging bida, kailangan ko lang mabuhay. Habang patuloy siyang nagsusumikap, dumating ang isang taon na tila susubok sa buong pagkatao niya. Nagkasakit ang ama niyang si Lauro. Hindi iyon simpleng lagnat o pagkapagod lamang. Kinailangan itong makonfine ng ilang linggo at ang maliit na ipon ng pamilya ay mabilis na naubos. Sa mga araw na iyon, halos mawala na ng pag-asa si Belen. Maging ang kapatid ni Seresa na si Mirel, na nooy nasa high school pa lamang, ay napilitang tumigil muna sa ilang extracurricular activities para makabawas sa gastos. Sa gitna ng problemang iyon, si Seresa ang naging sandala ng pamilya. Hindi siya umiyak sa harap ng mga magulang niya. Hindi siya nagwala. Tahimik lang niyang pinasa ng obligasyon. Tinanggap niya ang halos lahat ng raket na pwede niyang pasukin. Tagalinis ng event hall, assistant sa catering, minsan ay kahera sa palengke kapag may bakanting pwesto. Nasanay siyang umuwi nang nakangawit ang paa at nanlalabo ang mata, pero kinabukasan ay bumabangon pa rin. Doon niya lalong nakilala si Mang Ador Fuentebela, isang matandang biyudo na nakatira ilang bahay ang layo sa kanila. Madalas kasi nitong makita si Seresa na bitbit ang maraming supot o kaya'y nagmamadaling umalis nang hindi man lang nakakapag-agahan ng maayos. Inday, tawag ni Mang Ador sa kanya isang umaga, magpahinga ka rin, hindi puro trabaho ang buhay. Ngumiti si Seresa habang inaayos ang sintas ng sapatos. Kapag pwede na po, Mang Ador, sa ngayon po, kailangan muna. Umiling ang matanda at iniabot ang isang pirasong nilagang saging. Oh, kainin mo sa daan. Huwag kang magmamatigas. Sa maliliit na tagpong ganon, mas nakikita kung paano namumukod si Seresa. Hindi siya mayaman, pero maraming tao ang nakakakita sa kabutihan niya. Hindi siya sikat, pero may mga taong tahimik na humahanga sa tatag niya. Nakapagtapos si Seresa sa kolehiyo hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil pinili niyang huwag huminto. Nang araw ng pagtatapos niya, lumuwas pa ang kanyang mga magulang at si Mirel para makita siyang umakyat sa entablado. Hindi mamahalin ang damit niya noon, wala siyang alahas, wala ring engranding handaan pagkatapos. Pero para sa pamilya Villanueva, sapat na ang makita ang anak nilang nakatoga at nakangiting hawak ang diploma. Anak, umiiyak na sabi ni Belen habang hinahaplos ang pisngi niya, nairaos mo. Hindi po ako, inay. Tayo po. Pagkatapos ng graduation, marami ang umasa na makakahanap agad siya ng magandang trabaho sa hotel o restaurant sa syudad. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa mga taong walang koneksyon, hindi naging madali ang lahat. Ilang beses siyang na-reject. Minsan ay tahasang sinasabihan na kulang ang dating niya para sa front desk. Minsan naman ay mas pinipili ang aplikante na mas sosyal manamit o mas kilala ang apelido. Isang beses, matapos isang hindi magandang interview, umupo siya sa waiting shed habang hawak ang folder ng resume. Doon niya naramdamang napakabigat pala ng pagod kapag hindi lang katawan ng pagod, kundi pati dangal. Pero hindi nagtagal ay may dumating na pagkakataon. Sa isang logistics office sa lungsod, kailangan ng temporary admin assistant. Hindi iyon konektado sa kursong tinapos niya, pero tinanggap niya pa rin. Ang mahalaga sa kanya noon ay may ipasok sa bahay. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay niya. Isang yugto na hindi pa niya alam ay magdadala sa kanya sa pamilyang magpaparamdam sa kanya ng pinakamabigat na klase ng pangmamaliit. Sa opisina ring iyon niya unang nakilala si Leandro Vergara. Hindi tulad ng ibang lalaking galing sa mayamang pamilya, walang yabang sa kilos si Leandro. Maayos man namit, oo, pero hindi hambog. Marunong makinig, hindi pasigaw. Kapag may mali sa report, ipapaliwanag niya ng maayos. Kapag may overtime ang staff, siya mismo ang bumibili ng merienda. Nung una, iniiwasan pa ni Seresa na makihalubilo sa kanya dahil alam niyang boss ito. Ngunit sa pagdaan ng mga linggo, napansin niyang kakaiba ang asal ng lalaki. Seresa, sabi ni Leandro minsan habang ibinabalik ang inayos niyang file, ang linis ng system mo. Mas madali tuloy hanapin ang records. Salamat po, sir. Maikling sagot niya. Leandro na lang. Hindi naman tayo nasa hearing room. Biro nito. Bahagya siyang napangiti. Sige po,
Sir Leandro. Napatawa ang lalaki. May sir pa rin. Hindi doon nagsimula ang pag-ibig. Sa totoo lang, wala sa isip ni Cereza ang mga ganoong bagay noon. Mas iniisip niya kung paano mababayaran ang gamot ng ama niya, paano matutulungan si Mirel sa pag-aaral, at paano makakaipon para balang araw ay magkaroon sila ng mas maayos na bahay. Ngunit minsan, ang buhay ay marunong magpasok ng tao sa landas mo kahit hindi mo pa iyon hinihingi. Habang tumatagal, nakita ni Leandro ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Kung paanong tahimik na iniaabot ni Cereza ang pagkain sa utility staff, kung paano niya inaayos ang mga kalat kahit hindi nasakop ng trabaho niya, at kung paano siya umiiwas sa tsismis at intriga sa opisina. Samantala, si Cereza naman ay unti-unting nakita na hindi lahat ng galing sa mayamong pamilya ay mapagmataas. Ngunit kasabay ng tahimik na paglapit nila sa isa't isa ay ang pag-ikot din ng mas malawak na mundong hindi pa nakikita ni Cereza noon, ang mundo ng mga Vergara, isang pamilyang sanay sa impluensya, kapangyarihan at pagtingin sa sarili bilang mas mataas kaysa sa iba. Sa puntong iyon, hindi pa alam ni Cereza na ang pagiging mabait, matiyaga at marangal ay hindi sapat para tanggapin siya ng lahat. Hindi pa niya alam na sa likod ng mahinahong mukha ni Leandro ay may isang pamilyang may matutulis na dila, matataas na tingin sa sarili at pusong handang yurakan ng dangal ng sino mang hindi nila kauri. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na ang mga darating na taon ay unti-unting maghuhubad sa kanya mula sa katahimikang nakasanayan niya, para iharap siya sa isang buhay kung saan kailangan na niyang lumaban, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong mababa ang tingin ng mundo, pero mataas ang halaga sa harap ng katotohanan. Bago tayo tuluyang dumiretso sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga-saan kayo at anong oras ninyo ito napapanood o napapakinggan. Mas masarap sundan ng isang kwento kapag pakiramdam mo ay kasama ka sa bawat bigat, bawat hiya, at bawat tagpong unti-unting nagpapabago ng buhay ng bida. Sa mga sumunod na taon matapos makilala ni Cereza si Leandro sa logistics office, dahan-dahang umikot ang mundo ng dalaga sa isang buhay na hindi niya kailanman inakalaang mapapasukan niya. Naging magkasundo sila ng lalaki, hindi sa pamamagitan ng matatamis na pananalita, kundi sa maliliit na bagay na bihirang mapansin ng iba. Sa tuwing may overtime, si Leandro ang huling umaalis para siguraduhing ligtas makakauwi ang staff. Sa tuwing may sabay sa report, hindi ito naninigaw. At sa tuwing may problema si Cereza sa bahay, lalo na noong muling sumama ang pakiramdam ng ama niyang si Lauro, hindi niya inaasahan na si Leandro ang tahimik na mag-aabot ng tulong nang walang kapalit o panunumbat. Hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa, minsang sabi ni Leandro habang magkatapat silang nakaupo sa pantry ng opisina, 10:00 na ng gabi at pareho na silang pagod. Umilin si Cereza. Sanay na po ako. Hindi dahil sanay ka, ibig sabihin tama ng ikaw lagi. Hindi sumagot agad si Cereza. Sa dami ng taong nakilala niya sa buhay, iilan lang ang nagsabi sa kanya ng ganoon ng walang halong awa o pagmamataas. Kaya marahil hindi na niya napigilan na unti-unting bumukas kay Leandro. Nalaman nito ang tungkol sa karinderya ng pamilya, sa pakikipagsapalakaran niya sa scholarship, kay Mirel na gustong makapag-aral ng maayos, at paano makakaipon para balang araw ay magkaroon sila ng mas maayos na bahay. Sa kabilang banda, si Cereza naman ay nakita ng mga bagay kay Leandro na hindi niya inaasahan mula sa lalaking galing sa mayamang pamilya. Nalaman niyang hindi rin ito lubusang malaya. Gumagawang mahinahon at mabuti, may kung anong pag-igting tuwing nababanggit nito ang ina niyang si Doña Pilar Vergara. At tuwing may bigla ang tawag mula sa bahay nila, napapansin ni Cereza ang bahagyang paninigas ng panga nito
na parang kahit matanda na si Leandro ay may bahagi pa rin ng sarili nitong nananatiling sunod-sunuran sa boses ng ina. Hindi naging madali ang naging panlilikaw ni Leandro. Noong unay, tumanggi si Cereza. Hindi dahil ayaw niya sa lalaki, kundi dahil alam niyang magkaiba ang mundong ginagalawan nila. Leandro, Mahinahon niyang sabi noon habang naglalakad sila sa labas ng opisina. Mabuti kang tao, pero hindi mo yata naiisip kung gaano kalayo ang pamilya mo sa buhay ko. Tao lang din naman kami, sagot nito. Napangiti si Cereza, ngumit may halong lungkot iyon. Hindi lahat ng tao pare-pareho makitungo. Ngunit nagpakatatag si Leandro. Hindi siya nagmadali, hindi siya namilit. Hinayaan niyang makita ni Cereza na seryoso siya at nang tuluyan silang magkatuluyan ay hindi sa engranding paraan iyon nangyari. Wala iyong mamahaling bulaklak o public proposal. Sa halip, isang tahimik na pag-aamin lamang sa ilalim ng waiting shed sa tapat ng opisina habang maulan at kapwa silang hindi makauwi agad. Hindi kita kayang ipangako ng marangyang buhay kaagad, sabi ni Leandro, pero kaya kong ipangakong hindi kita ikakahiya. Sa simpleng pangungusap na iyon, natunaw ang natitirong alinlangan ni Cereza. Nagpakasal sila makalipas ang halos 1 taon. Hindi man marangya, naging maayos at masaya ang kasal nila. Naroon sina Belen, Lauro, Mirel, Bebang, Mang Ador at ilang malalapit na tao sa opisina. Mula sa panig ni Leandro, naroon ang pamilya nito. Ngunit doon pa lamang unang naramdaman ni Cereza na ang totoong laban ay hindi pa nagsisimula sa araw ng kasal, kundi pagkatapos nito. Si Doña Pilar Vergara ay dumating na parang reyna sa sarili niyang kaharian. Naka-pearl white na bestida, malamig ang mukha, at matalim ang mga matang wari sinusukat ang lahat ng naroroon. Hindi niya tahasang sinira ang kasal, pero sapat na ang mga tingin, ang matipid na ngiti, at ang mga bulong niya kay Maricel Vergara Lontok, kapatid ni Leandro, para maramdaman ni Cereza na hindi siya kailanman magiging tanggap sa pamilyang iyon. Leandro could have done better. Mahinang sabi ni Maricel, hindi alam na narinig iyon ni Bebang. Ano? Nag-compliment lang naman ako. Hindi lamang sa salita natatapos ang lahat. Unti-unti pinaparamdam ni Doña Pilar kay Cereza na kahit may sariling bahay na sila ni Leandro, mababa pa rin ang tingin nito sa kanya. Madalas ditong utusan si Cereza tuwing may family gathering, na parang siya ang natural na taga-asikaso ng lahat. Kapag may bisita sa ancestral house ng mga Vergara, si Cereza ang pinapatawag sa kusina, sa sala, sa pag-ayos ng bulaklak, sa pag-abot ng tisa, kahit naroon naman ang mga kasambahay. Isang beses, napansin ito ni Mirel nang dumalaw siya. Ate, bakit ikaw ang parang pagod na pagod sa handaan nila? Tanong nito habang nasa likod bahay sila saglit. Okay lang, tulong na lang, sagot ni Cereza. Tulong? Ate, kanina ka pang inuutusan ni Tita Maricel na parang ikaw ang kasambahay nila. Ngumiti si Cereza pero halatang pilit. Ayoko ng gulo. Pero paano kung sila ang gustong manggulo? Hindi na iyon sinagot ni Cereza. Sa totoo lang, alam niyang tama ang kapatid. Ngunit mahal niya si Leandro at ayaw niyang mapagitna ito sa mas malaking alitan. Samantala, si Leandro naman ay unti-unti ring nahahati. Sa isang banda, mahal niya ang asawa niya at alam niyang mali ang ginagawa ng pamilya niya. Sa kabilang banda, si Doña Pilar ay nanatiling makapangyarihang tinig sa buhay niya. Ito ang babaeng humubog sa kanya matapos maagang mabalo. Ito ang nagturo sa kanyang magnegosyo at ito rin ang sanay na laging sinusunod. Sa tuwing susubukan niyang kumprontahin ang ina, palagi itong may sagot na nagpapabigat sa kanyang loob. Ako na ang masama ngayon. Isang gabi ay sabi ni Doña Pilar habang kausap si Leandro sa telepono. Ako na ang kontrabida dahil gusto kong mapunta ka sa babaeng kapantay mo? Anak, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang yan. Napapikit si Leandro sa sobrang inis. Ma, hindi mo sila kilala. Ay, kilalang kilala ko ang ganyang klase. Tahimik sa harap, matindi ang kapit sa likod. Sa mga panahong iyon, may ilang tao ring unti-unting pumapasok sa mundo ng kwento upang magbigay linaw sa magulong takbo ng buhay ni Cereza.
Sa logistics circle ni Leandro ay naroon si Attorney Benito Vergara, kapatid nitong abogado na laging parang may kagalit sa mundo. Matalino ito, ngunit hambog at malupit magsalita sa mga empleyado. Naroon din ang asawa nitong si Marivic Dalisay Vergara, na bagamat hindi kasing ingay ni Maricel, ay mahusay namang magkalat ng tsismis sa tamang tao. Sa panig ng mga Vergara family friends ay kilala rin ni na Doña Pilar ang sina Celina Warforte, Odelia Sarmiento at Nora Celeste, mga babaeng sanay sa charity galas, mamahaling wine at mapanuring tingin sa mga hindi nila kauri. Sa kabilang panig naman, nanatilang totoo kay Cereza ang ilang tao. Si Bebang na laging handang makinig, si Mang Udor na nagbibigay ng payo na parang tunay na lolo, si Mirel na matapang na gustong ipagtanggol ang ate niya, at si Belen na bagamat tahimik ay nakakaramdam na may bumabagabag sa anak. Anak, sabi ng ina niya minsan dumalaw si Cereza sa probinsya. Masaya ka ba talaga? Nagulat siya sa tanong. Bakit mo po natanong? Kasi kahit nakangiti ka, parang may dinadala kang hindi mo sinasabi. Napatingin siya sa malayo, sa lumang karinderyang minsang naging sentro ng buong kabataan niya. Masaya po ako kay Leandro, pero hindi po ako tanggap ng pamilya niya. Hinawakan ni Belen ang kamay ng anak. Anak, tandaan mo ito. Ang pagtanggap ng ibang tao, bonus lang yan. Pero ang dangal mo, huwag mong ipamimigay para lang mahalin ka nila. Tumimo sa puso ni Cereza ang mga salitang iyon. Lumipas pa ang mga buwan at dumating ang 3 taon ng kasal nila. Sa panahong iyon, mas tumindi ang ambisyon ni Doña Pilar na maibayik ang buong impluensya ng pamilyang Vergara sa mga sosyal na bilog ng lungsod. May bago kasing restoran na pinag-uusapan ng mga mayayaman, ang La Vervain, isang elegante at eksklusibong fine dining restaurant na biglang naging paborito ng mga negosyante, opisyal ng syudad at mga pamilyang gustong magpakitang tao. Lahat ay gustong makapasok doon. Lahat ay gustong makilala ang may-ari. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Para kay Doña Pilar, ang pagdalo roon ay hindi lamang simpleng hapunan. Isa iyong pagkakataon para ipakita na ang apelyidong Vergara ay may bigat pa rin. Isa rin iyong pagkakataon para muling iparamdam kay Cereza kung sino ang nasa itaas at sino ang dapat manatiling mababa. Maghahapunan tayo sa La Vervain sa Sabado. Mariing sabi ni Doña Pilar isang hapon habang nasa ancestral house sila lahat. Nandoon sina Celina, Odelia at Nora. Ayokong mapahiya. Leandro, sabihin mo sa asawa mo na maayos siyang manamit. Napatingin si Cereza ngunit hindi nagsalita. Si Leandro naman ay agad kumunot ang uno. Ma, hindi mo naman kailangang isulat ang dapat niyang gawin. Leandro, matigas na tugon ni Doña Pilar. Hindi ito tungkol sa pagiging maayos lang. May mga lugar na hindi pwedeng dalhin ang probinsya ng dating. Nanigas ang paligid. Maging si Mirel na noon ay napadaan lamang para ihatid ang ilang dokumentong hiniram ni Cereza ay napakuyom ng kamay. Ate, halos pabulong nitong sabi. Ngunit inunahan siya ni Cereza sa pamamagitan ng isang bahagyang iling. Sanay na siya sa mga salita ni Doña Pilar. Ngunit sa kaibuturan ng dibdib niya, may kung anong dahan-dahang nagiinit. Hindi iyon simpleng sama ng loob. Isa iyong pagkapuno na matagal na niyang pinipigil. Samantala, sa mismong La Vervain, abala ang mga empleyado sa paghanda para sa gabing magiging mahalaga sa takbo ng maraming buhay. Nandoon ang head server na si Ramil, ang batang busboy na si Jonver, at ang tahimik ngunit elegante kumilos na waitress na si Elara Sarmiento, isang babaeng simple manamit, maayos magsalita at may kakaibang tindig na parabang hindi talaga bagay sa kanya ang magpakaalila sa kahit sino. Sa labas ng restoran nagsisimula ng magdilim ang langit. Sa loob naman ng puso ni Cereza, may pakiramdam na tila may paparating na gabing hindi basta magiging isa na namang family dinner lamang.
Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang pagbabagong idudulot ng gabing yun. Hindi pa niya alam na sa isang mesa, sa harap ng mga baso, plato at mamahaling ilaw, doon sasabog ang matagal ng kinikimkim na pagmamataas ng mga taong sanay manghamak. At doon din unang matutuklasan kung sino talaga ang marunong tumayo para sa dangal ng kapwa. Bago tayo magtuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinapakinggan ninyo ito. Ibang klase kasi ang sarap sa pakiramdam kapag sabay-sabay nating nasasaksihan ang pagbagsak ng yabang at ang unti-hunting pag-angat ng isang pusong matagal na lang nananahimik. Dumating ang gabing matagal nang ipinaramdam ni Doña Pilar na para bang isang pagsusulit para kay Cereza. Mula pa lamang sa paghahanda sa bahay ay ramdam na ng lahat ang bigat ng hangin. Hindi iyon ordinaryong family dinner. Para kay Doña Pilar, isa iyong pagkakataon para ipakita sa mga amiga niyang sina Celina Morforte, Odelia Sarmiento at Nora Celeste na buo pa rin ang impluensya ng pamilyang Vergara. Para kay Maricel, pagkakataon iyon para muling maliitin si Cereza sa paraang hindi halata pero sapat para masaktan. Para naman kay Cereza, isa na naman iyong gabi ng pagtitimpi, o iyon ang akala niya. Nakatayo siya sa harap ng salamin habang inaayos ang simpleng dark blue na bestidang binili pa niya noon sa isang maliit na boutique sale. Wala itong tatak ng mamahaling designer, wala ring kinang na gaya ng mga damit ni Maricel. Ngulit maayos iyon, elegante, at higit sa lahat, malinis at desente. Lumapit si Leandro mula sa likuran at tumingin sa salamin kasama siya. "Maganda ka." Mahina nitong sabi. Bahagyang ngumiti si Cereza ngulit hindi nawala ang kaba sa kanyang mukha. "Hindi ako ang iniisip ko." "Si Mama?" "Hindi lang siya," sagot niya. "Pati na rin ang gabing ito, parang may hindi magandang mangyayari." Huminga ng malalim si Leandro at marahang hinawakan ng kanyang balikat. "Kung may sabihin sila, huwag mong dibdibin. Ako ang bahala." Napatingin si Cereza sa kanya. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na rin niyang narinig ang pangakong iyon, ngulit alam niyang hindi ganun kadali kapag kaharap na nito ang kanyang ina. Gayunpaman, pinili niyang maniwala kahit kaunti. Ayaw niyang magsimula ang gabi sa takot, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, nandoon ang pakiramdam na may isang pinto ang mabubuksan at wala nang muling magsasara pagkatapos. Pagdating nila sa La Vervain, agad tumambad sa kanila ang marangyang harapan ng restoran, matataas na salaming pinto, malalambot mang ilaw na waring may sariling dignidad, mga halamang maingat na inayos sa gilid ng entrada, at isang tahimik ngulit mabigat na atmosfera na nagsasabing hindi ito lugar para sa mga walang kontrol sa asal. Sa loob ay umaagos ang mahinang himig ng piano, at sa bawat mesa ay may mga taong marunong magsuot ng kayamanan na para bang balat nila iyon. Nauna nang dumating sina Doña Pilar at ang mga kaibigan niya. Nakaupo na rin si Maricel kasama ang asawa nitong si Raul Lontok, na gaya ng madalas ay tahimik lamang at mas pinipiling huwag makialam sa panlalait ni kanyang asawa. Nandoon din si Attorney Benito Vergara, na kunot ng noo at halatang iritable kahit wala pang nangyayari, kasama ang kanyang asawa na si Marivic Dalisay Vergara, na matamis ngumiti ngunit maliksi ang matang naghahanap ng mapipinsatan. Pagsikat nila ay agad sinipat ni Doña Pilar si Cereza mula ulo hanggang paa. Hindi pa man ito nagsasalita, ay alam na ni Cereza ang ibig sabihin ng tinging iyon. Sabi ni Doña Pilar nang makalapit sila. "Mukhang may pinagbabatayan naman ang pagsuot mo ngayong gabi, hindi nga lang sapat." "Good evening din po, Mama." Mahina kong sagot ni Cereza. Si Maricel ay ngumiti ng manipis. "Actually, bagay sa iyo ang kulay, very restrained." Alam na naman ni Cereza ang ibig sabihin nun. Ang restrained sa bibig ni Maricel ay isa na namang paraan ng pagsabing kulang, mahina, hindi ka level. Ngunit umupo lamang siya at pinili ang katahimikan. Lumapit ang head server na si Ramil upang asikasuhin ang kanilang mesa. Maayos, kalmado at bihasa ang kanang kilos. Kasunod niya ang batang busboy na si John Ver, halatang bago pa lamang ngulit pursigidong maging maingat sa bawat galaw.
Maya-maya, lumapit din ang waitress na si Elara Sarmiento, dala ang water service cart. Nakapusod ng maayos ang buhok nito, simple ang makeup, at walang anumang palatandaan na higit pa siya sa isang mahusay na empleyado. Ngunit, mayroon sa kanyang tindig na agad napansin ni Cereza, isang tahimik na kumpiyansang hindi karaniwang taglay ng isang taong sanay pagalitan. "Good evening, ma'am, sir," magalang na bati ni Elara. "Welcome po sa La Vervain. Ako po si Elara at ako po ang mag-aasikaso sa inyo ngayong gabi." "Siguraduhin mong wala kang pagkakamala." Malamig na agad na tugon ni Doña Pilar. "Hindi kami sanay sa amateur service." Hindi kumurap si Elara. "Sisikapin po naming maging maayos ang lahat." Sa gilid ng mesa, napansin ni Cereza na si John Ver ay bahagyang kinakabahan. Bata pa ito, marahil ay wala pang 20. Nang iaayos nito ang isang wine glass sa tapat ni Selina, bahagyang nadulas ang ilalim ng plato at muntik ng matamaan ng stemware. Hindi naman nabasag ang anuman, ngunit sapat na iyon para sumiklab ang matagal nang nakaabang na yabang ni Doña Pilar. "Ayan na nga ba ang sinasabi ko?" singhal niya. "Sapat ang lakas para mapatingin ang ibang mesa. Hindi ba kayo marunong magsanay ng staff ninyo? Ano ba naman ito? Napakamahal ng lugar na ito tapos ganyang klase ng serbisyo ang ibibigay ninyo?" "Ako na po ang bahala, ma'am," mabilis na sabi ni Ramil habang inaayos ang sitwasyon. "Pasensya na po sa..." Hindi pa nito natatapos ang pangungusap ay sumabat si Maricel. "Honestly, nakakahiya. Kung hindi kayo handa sa ganitong klaseng customer, sana yung nag-fast casual na lang." Napayuko si John Ver, nanginginig ang kamay. Agad namang lumapit si Elara at mahinahong inilayo ang tray sa bata. "Pasensya na po, bago pa lang po si John Ver. Kami na po ang bahala rito." Ngunit tila lalo lamang narinig ni Doña Pilar ang pagkakataong apihin ng mas mababa sa kanya. "Bago?" Matalim nitong ulit. "Kung bago, bakit inilalapit ninyo sa mesa ng disenteng tao? Para kaming ginagawang training ground ng mga walang alam." "Naku, Pilar, hayaan mo na." Kunway awat ni Selina, ngunit halatang kinagigiliwan ang pangyayari. "Baka naman kailangan lang nilang masanay sa totoong standards." "Naririnig mo ba yan?" Bulong ni Marivic kay Benito. "Ganito na ba kababa ang serbisyo ngayon?" Si Benito ay ngumiti ng bahagya. Sino-sino na ang pinapapasok sa industriya? Ramdam ni Cereza ang pag-init ng dugo niya. Ilang beses na siyang nakakita ng mapangmataas na tao. Ilang beses na rin siyang naging tahimik para lang iwasan ang gulo. Ngunit iba ang gabing iyon. Hindi siya ang inaapi ngayon. Isang batang malinaw na nagtatrabahong marangal at isang babaeng propesyonal lang hayagang binabasto sa harap ng maraming tao at ang mga salitang ibinabato ni Doña Pilar ay parang pamilyar na pamilyar sa kanya. Mga salitang parabang siya mismo ang pinatatamaan tuwing pinaparamdam sa kanya na hindi siya bagay sa pamilyang Vergara. Nagtangkang magsalita si Leandro. "Mama, tama na." Ngunit hindi ito pinansin ng matanda. "Hoy, ikaw!" Sabat pa ni Doña Pilar kay Elara. "Ano bang pangalan mo?" "Elara po, ma'am." "Elara," ulit nito, tila linalasahan ng pangalan na parabang hindi karapat-dapat. "Sabihin mo sa manager ninyo na kung ganito ang klase ng mga tauhan ninyo, hindi tatagal ang lugar na ito. Mga walang breeding, mga walang refinement, mga galing sa wala na biglang nagbibihis desente akala mo kung sino na." Natahimik ang paligid. Maging ang tugtog ng pianistang si Ezekiel ay tila humina sa bigat ng sitwasyon. Napansin ni Cereza ang bahagyang pagtigas ng panga ni Elara. Hindi ito yumuko. Hindi ito sumagot ng pabalang. Ngunit kita sa mga mata nito na nauunawaan nito ang ibig sabihin ng mga salitang ibinabato sa kanya. At doon, tuluyan ng bumagsak ang natitirang pasensya ni Cereza. "Mama, tama na po." Hindi siya sumigaw, ngunit buo at malinaw ang kanyang boses. "Hindi po tama ang ginagawa ninyo." Lahat ay napalingon sa kanya. Si Maricel ay halos hindi makapaniwala. Si Selina ay napaangat ang kilay. Si Benito ay napaatras ng kaunti sa upuan na parabang naghihintay ng eksena. "Excuse me?" Malamig na sabi ni Doña Pilar. Doon tumingin ng direkta si Cereza sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon ng pananahimik, hindi siya umurong. "Hindi po ikinahihiya kung saan ako nanggaling." "Dapat lang."
Pasigaw na sabi ni Doña Pilar. Dahil dun ka talaga nababagay. At bago pa man makakilos ang kahit sino, inabot ng matanda ang tasa ng bagong salina kape mula sa service tray at walang habas itong ibinuhos kay Cereza. Napasinghap ang buong paligid. Tumilapon ng mainit na likido sa balikat at dibdib ng babae. Napaatras siya sa biglaang hapdi. Tumayo agad si Leandro. Mama! Ngulit mas masakit kaysa sa paso ang sumunod na sigaw ni Doña Pilar na umalingaw-gaw sa buong restaurant. Magsama kayong mga basura. Sa isang iglap, natigilan ng buong La Vervain. Si John Ver ay halos mapaluha sa takot. Si Ranil ay namutlang hindi alam kung paano sasaklolohan ng sitwasyon. Si Maricel ay hindi agad nakakilos. Marahil ay nabigla kahit siya sa tindi ng ginawa ng ina nila. Si Benito ay bahagyang tumayo, ngunit hindi dahil aawat siya, kung hindi dahil naramdaman niyang may malaki nang nangyaring hindi na basta matatakpan. At sa gitna ng halos nakapirming sandali, si Elara lamang ang nanatiling tuwid ang tindig. Lumapit siya agad kay Cereza. Inabot ang linen cloth mula sa tray at marahang pinotong iyon sa nabasang bahagi ng bestida nito. Ma'am, maupo muna kayo. Tatawag ako ng medik. Ngulit hindi pa siya nakakalayo nang biglang bumukas ang pangunahing pinto ng inner hall at mabilis na lumapit ang isang lalaking nakasuot ng dark suit, ang restaurant director na si Gavino Este, kasama ang legal consultant na si Attorney Yusma L. Duran at 2 security staff. Malinaw sa mga mukha nila na hindi ordinaryong customer complaint ang re-resolverin nila. Anong nangyari rito? Tigas na tanong ni Gavino. Ay, buti naman, sabi agad ni Doña Pilar. Puno pa rin ang galit. Sabihin mo nga sa manager ninyo na hindi kami basta-bastang customer lang. Hindi nyo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Ang waitress ninyong ito? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sapagkat sa harap ng lahat, huminto si Gavino sa tapat ni Elara. Yumuko ng may buong paggalang at sumalita sa tonong nagpabago ang ihip ng buong gabi. Ma'am Elara, nandito na po kami. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa katahimikan ng silid. Namilog ang mga mata ni Maricel, napakurap si Selina, napalingon si Nora kay Odelia, si Benito ay napatigil at si Leandro mismo ay tila saglit na nawalan ng salitang sasabihin. Samantalang si Doña Pilar, na kanina lamang ay nag-uumapaw sa yabang, ay biglang namutla nang tuluyang magsalita si Attorney Ismael. For the record, malinaw nitong sabi, Miss Elara Sarmiento is the principal owner of La Vervain and the lead investor of the Este Sarmiento Hospitality Group. Walang gumalaw, walang nagsalita. Lahat ay tila sabay-sabay na napipi sa bigat ng katotohanang kabubunyag pa lamang. Ang babaeng ilang minuto pa lang ang nakalipas ay tinawag na mababa, walang refinement at dapat manatili sa pagsisilbi? Siya pala ang tunay na may-ari ng lugar. At sa gitna ng katahimikang iyon, unti-unting naramdaman ni Doña Pilar ang unang tunay na dagok ng kahihiyan na hindi pera, apelido o sigaw ang kayang takpan. Bago tayo dumiretso sa susunod na napakabigat ngunit napakasarap pakinggan bahagi ng ating istorya, mag-comment naman kayo kung taga-saan kayo at anong oras na ninyo ito napapanood o napapakinggan. Minsan kasi, mas tumatago sa puso ang isang kwento kapag alam mong may iba pang kasabay mong sumasaksi sa pagbagsak ng yabang at sa unti-unting pagbangon ng isang taong matagal nang pinatahimik. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong loob ng La Vervain matapos mabunyag na si Elara Sarmiento, ang babaeng ilang minuto lamang ang nakalipas ay tinuya, hinamak at itinuring na karaniwang tauhan, ang siya palang tunay na may-ari ng restaurant na ipinagyayabang pa lamang sana ni Doña Pilar Vergara sa kanyang mga amiga. Walang nakagalaw, walang nakapagsalita. Pati ang mga bulungan sa ibang mesa ay biglang nawala, na para bang ang buong lugar ay naghihintay kung sino ang unang lulunok sa sariling yabang.
Si Cereza na nakatayo pa rin sa tabi ng mesa at dama ang kirot ng mainit na kape sa kanyang balat ay hindi kaagad nakakilos. Ngunit mas matindi kaysa sa hapdi ng paso ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa dibdib niya. Hindi iyon tuwa, hindi rin lubos na ganti. Isa iyong mabigat na pag-unawa na may mga gabing hindi mo kailangang ipaghanting ang sarili mo dahil ang katotohanan mismo ang gagawa noon para sa iyo. Si Leandro ang unang lumapit sa kanya. "Cereza, nasaktan ka ba? Tumingin ka sa akin." Bahagyang tumanggo ang babae, ngunit halatang nanlalambot. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa bigat ng pangyayari. Samantala, si Elara ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nagpakita ng kayabangan sa kabila ng natuklasang katotohanan. Sa halip, lumingon siya kay Gavino Este at tahimik na nagsalita. "Dalhin si Mrs. Vergara sa private clinic room. Ipacheck agad ang paso ni Mrs. Teresa Vergara at siguraduhin ninyong maitala sa incident report ang lahat ng nangyari." "Opo, ma'am," agad na tugon ni Gavino. Hindi pa rin lubos makapaniwala si Doña Pilar. Nanginginig ang mga daliri niya at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang maibatong ni isang salitang kayang manakit. Tila bigla niyang naramdaman na ang mga matang kanina'y puno ng paghanga sa kanya kina Celina Morfonte, Odelia Sarmiento at Nora Celeste ay ngayon napuno na ng pag-iingat, pangamba at pagkailang. Hindi dahil naaawa sila sa kanya, kundi dahil ayaw nilang madamay sa iskandalong siya mismo ang gumawa. Anong ibig sabihin nito?" Nanginginig ang boses na tanong ni Doña Pilar, pilit ibinabalik ang dating tikas. Hindi ito tama. Wala akong alam." Malamig ngunit magalang ang naging sagot ni Attorney Ismael. "Ma'am, kompleto po sa security footage at witness statements ang nangyari. Ang concern po namin ngayon ay ang kalagayan ni Mrs. Teresa at ang formal documentation ng insidente." "Pilar," mahina ngunit madiin sabi ni Celina habang nakaiwas ang tingin. "Baka mas mabuting umalis na muna tayo." Iyon ang isa sa pinakamasakit para kay Doña Pilar. Ang makita na ang mga taong malakas tumawa sa panlalait niya kanina ay siya ring unang kumalas ng marumdaman na dehado na siya. Samantalang, si Maricel, na laging mabilis magdagdag ng insulto sa bawat sitwasyon, ay nakaupo lamang at hindi maihakbang ang sariling dila. Sa gilid, si Attorney Benito Vergara ay galit na galit, ngunit wala ring maisagot. Alam niyang maling-mali ang nangyari, ngunit bilang abogado, mas alam niya ang bigat ng legal at social consequences nito. Sa clinic room ng La Vervain, dahan-dahang ginamot ni Dr. Hestia Velez ang paso ni Cereza. Hindi naman malala, ngunit sapat upang mag-iwan ng pamumula at kirot sa balat. Habang nilalagyan siya ng ointment, tahimik lamang si Cereza. Nasa tabi niya si Leandro, ngunit ramdam ng babae na hindi simpleng pag-aalala lang ang bumabalot sa asawa niya. May halong hiya iyon, may halong pagkabigo, at marahil may halong matagal ng guilt nang nayon lamang tuluyang sumambulat. "Kasalanan ko to," mahina nitong sabi. Hindi siya agad sinagot ni Cereza. Ilang segundo ang lumipas bago siya tumingin rito. "Hindi ikaw ang nagbuhos ng kape. Pero pamilya ko ang gumawa." "Matagal mo nang alam kung paano sila magsalita," diretsong sagot ni Cereza, bagamat hindi siya galit sa tono. "Matagal mo na ring alam kung paano nila ako tratuhin." Napayoko si Leandro. Wala siyang maikalay. Sa mga nakaraang taon, maraming beses siyang namagitan, ngunit maraming beses din siyang umurong upang mapanatili ang katahimikan. At ngayong may paso sa balat ang asawa niya at sugat sa dignidad na sa wakas ay nakita rin ng iba, saka lamang naging malinaw sa kanya kung gaano kalaki ang kabiguan niya bilang asawa. Hindi nagtagal, kumatok si Elara sa pinto at pumasok. Wala na siya sa papel ng waitress. Kahit gaanong paman, hindi rin siya nagbago ng anyo o asal. Pareho pa rin ang simpleng niyang ayos, pareho pa rin ang mahinahong mukha, ngunit iba na ang bigat ng presensya niya ngayon sa silid. "Mrs. Vergara, kumustang pakiramdam ninyo?" "Mas okay na po," sagot ni Cereza,
bahagyang naiilang. Pasensya na po sa nangyari. Napailing si Elara. Hindi kayo ang dapat mag-sorry. Kayo ang nanindigan para sa isang taong akala ninyo'y ordinaryong empleyado lang. Hindi iyon kayang gawin ng lahat. Natahimik si Cereza. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa mga salitang iyon ay may kung anong marahang humaplo sa matagal ng pagod niyang loob. Sa gabing iyon din, sa tulong ng management at legal team, maayos na itala ang buong insidente. Hindi ginawang eksena ni Elara ang lahat. Walang ipinatawag na media, walang ipinakalat na iskandalo. Ngunit malinaw ang kanyang pasya. Mananatiling opisyal ang record. Hindi para durugin si Doña Pilar, kundi para ipaalala na ang pang-aapi sa tao, maging sino man siya, ay may kahihinatnan. Sa mga sumunod na linggo, mabilis kumalat ang balita sa mga sosyal na bilog ng lungsod, kahit walang direktang nagsalita mula sa kampo ni Elara. Sapat na ang pagkawala ng dating tikas ni Doña Pilar sa mga luncheon meetings, ang pag-iwas ni Selina sa pakikipagkapisaan niya, at ang unti-unting panlalamig ng mga taong dati nakapaligid sa apelyidong Vergara. Ang mga chismis ay lumipad ng walang pakpak. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi pagdurog kay Doña Pilar ang inatupag ni Elara. Sa halip, makalipas ang ilang araw, ipinatawag niya si Cereza sa isang tahimik na branch office ng Este Sarmiento Hospitality Group. Doon, sa isang minimalist ngunit eleganteng conference room, nagsimula ang bagong landas ng bida. Ayaw kong sayangin ang nakita ko sa inyo noong gabing iyon. Hindi lang tapang ang nakita ko rin ang disiplina, asal, at kakayahang humawak ng sarili kahit nasa gitna ng kahihiyan. Ilang taon na kayong may background sa admin at hospitality, tama? May tinapos po akong hospitality management pero hindi ko po gaanong nagagamit. Gamitin natin ngayon. Napatingin si Cereza sa kanya, halos hindi makapaniwala. Nagpatuzay si Elara. May training program ako para sa operations at guest relations sa isang boutique property namin, Maison de Cielo. Hindi ito pabor, trabaho ito. Pag-aaralan ninyo, pagdadaanan at paghihirapan. Ngulit kung papasa kayo, may posisyon kayong makukuha doon. Parang muling bumalik kay Cereza ang araw ng graduation niya. Yung pakiramdam na may pintuang biglang bumubukas sa harap mo matapos mong isipin na hanggang doon na lang ang kaya mong marating. Bakit po ako? Mahina niyang tanong. Dahil maraming tao ang marunong ngumiti sa customer, sagot ni Elara. Pero kakaunti ang marunong respeto sa tao kahit walang nakakakita. Nang marinig iyon ni Cereza, halos hindi niya napigilang maluha. Sa dami ng taon na halos lagi na lang siyang hinuhusgahan batay sa pinanggalingan niya, may isang tao ngayong tumingin sa kakayahan niya at hindi sa antas ng buhay niya. Pag-uwi niya, hindi niya agad sinabi kay Doña Pilar o sa sino man sa kampo ng mga Vergara ang alok. Una niya iyong ibinalita kina Belen, Mirel at Bebang. Totoo ba? Halos mapasigaw si Bebang sa sobrang tuwa habang nasa kusina silang tatlo. Aba, sinabi ko sa'yo, may araw ka rin talaga. Napangiti si Mirel at niyakap ang ate niya. Ate, ito na yun. Ito na yung simula. Si Belen naman ay tahimik lamang na napaluha at hinawakan ng pisngi ni Cereza. Anak, huwag kang matakot sa pag-angat. Pinaghirapan mo yan. Naging mahirap ang mga unang buwan ng training ni Cereza sa Maison de Cielo. Hindi iyon parang himala na bigla na lang sumulpot ang tagumpay. Kinailangan niyang bumangon ng mas maaga, mag-aral ng mas sistematikong operations, matutong humawak ng customer complaints, service standards, staffing flow, at coordination sa iba't ibang departamento. Doon niya nakilala sina Chef Ronan Cuerdo, isang istrikto ngulit patas na executive chef, si Tilda Sores, ang matalinong HR manager na mabilis makakita ng potensyal sa tao, si Bastian Roque, ang sommelier na sosyal magsalita ngulit may mabuting puso, at si Yumi Alcaraz, ang masayahing receptionist na naging kaibigan niya agad. Relax ka lang, sabi ni Yumi noong unang araw na halatang kabado si Cereza. Hindi ka naman kaming kakainin. Baka ako ang kainin ng standards ninyo, biro ni Cereza. Tumawa si Bastian.
Masasanay ka rin. Ang mahalaga rito, hindi peke ang class. Hindi namin basehan ang apelyido, performance. Mula roon, unti-unting nagbago ang takbo ng araw-araw na buhay ni si Reza. Habang lalong humuhusay siya sa trabaho, lalong tumitibay ang sarili niyang pagkilala sa sariling halaga. Hindi na siya yung babaeng tahimik lang na handang mag-adjust palagi para walang gulo. Natututo na siyang magsalita ng malinaw, natututo na rin siyang tumayo nang hindi humihingi ng pahintulot. Samantala, sa kabilang panig, nagsisimula ring mabiyak ang perpektong imahe ng mga Vergara. Lumalabas ang ilang problema sa negosyo nilang matagal nang itinatago. Si Attorney Benito ay nasasangkot sa ilang questionableng kontrata. Si Maricel ay nalulunod sa utang bunga ng walang tigil na pagpapasosyal. At si Leandro, na dati tahimik lamang na sumasalo sa mga problema ng pamilya, ay nagsimulang mapagod sa pagiging tagasalo ng lahat habang minamaliit ang asawa niyang siyang tunay na marangal sa kanilang lahat. Mas lalong sumiklab ang tensyon nang kumalat ang isang paninirang tsismis laban kay Cereza. May nagpakalat sa ilang kilalang tao sa hospitality circle na kaya raw ito mabilis na napalapit sa grupo ni Elara ay dahil may espesyal umano siyang relasyon kay Gavino Este. Isang maruming paratang iyon, walang basehan, ngunit sadyang idinisenyong sirain ang bagong reputasyong unti-unti niyang binubuo. Nang makarating iyon kay Cereza, nanlamig siya. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil alam niyang kung gaano kabilis kumalat ang kasinungalingan kapag may perang nagpapakilos nito. Ngunit hindi na siyang nag-iisa mayon. Labas natin ang records, sabi mahina ni Tilda sa meeting room. Attendance, task assignments, CCTV access logs, training evaluations, lahat. At ginawa nga nila. Sa tulong ni Tilda, Yumi, Chef Ronan at maging ni Bastian na kusang nagsalita para sa kanya, mabilis na napatudayang walang katotohanan ng chismis. Lalong lumutang kung gaano kasipag si Cereza at kung gaano niya pinaghihirapan ang bawat hakbang ng pag-angat niya. Hindi man tuwirang pinangalanan ang pinagmulan ng paninira, ramdam ng lahat kung kaninong kampo nang gagaling ang lason. Sa puntong yon, nagsimulang maubos ang lakas ni Doña Pilar. Hindi man agad iyon nakikita sa kanyang postura, unti-unti nang bumibigat ang epekto ng sunod-sunod na pagkatalo. Ang kahihiyan sa lover vein, ang paglamig ng social circle, ang paghihina ng impluensya, at ang unti-unting pagkawala ng kontrol kay Leandro. At si Cereza? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na lamang siya nabubuhay para makatiis. Nagsisimula na siyang mabuhay para umangat. Nagsisimula na niyang mabawi ang mga taon ng pananahimik at bawat araw na lumilipas ay mas lumilinaw sa kanya na ang totoong laban ay hindi na kung paano siya titingnan ng mga Vergara, kundi kung paano niya itatayo ang sarili niyang pangalan sa paraang hindi na nila muling kayang tapakan. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito napapanood o napapangkinggan. Ibang klase ang sarap sa puso ng isang kwentong may tunay na wakas, lalo na kapag nakita mong ang taong matagal ng inapi ay hindi lang basta nakabangon, kundi natutong mamuhay ng may dangal at kapayapaan. Lumipas ang mga buwan matapos mabigo ang paninirang ipinakalat laban kay Cereza, at sa paglipas din ng mga panahong iyon, lalo pang tumibay ang kanyang pangalan sa loob ng Maison de Cielo at sa mas malawak na grupo ng Este Sarmiento Hospitality Group. Hindi na siya ang babaeng tahimik lang na nagpapakumbaba dahil takot makasakit o makagawa ng gulo. Hindi rin siya naging mayabang. Sa halip, naging isa siyang babaeng marunong ng magsalita ng diretsyo, magdesisyon ng malinaw at humawak ng tao ng may disiplina at malasakit. Sa hotel, kinikilala na siya hindi dahil sa awa o dahil sa nakakabagbag damdaming pinagdaanan niya, kundi dahil sa husay niya sa trabaho. Marunong siyang humawak ng reklamo ng customer nang hindi nawawala ang respeto sa staff. Marunong siyang magturo sa mga baguhan nang hindi naninigaw. Marunong siyang mag-ayos ng gusot sa operasyon nang hindi nagmamagaling.
Kaya naman, nang natapos ang probationary period niya at tuluyan siyang gawing guest relations and operations supervisor, marami ang natuwa para sa kanya, lalo na sina Yumi Alcaraz, Chef Ronan Cuerdo, Tilda Sores at Bastian Roque na naging saksi kung paanong pinaghirapan niya ang bawat hakbang pataas. Anong sabi ko sa'yo? Masayang sabi ni Yumi habang yakap-yakap ang folder ng promotion notice. Hindi ka namin kakainin, mas lalo mo pa nga kaming linampasan. Napatawa si Cereza. Huwag kang maingay, marami pa akong kailangang matutunan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ka umaangat. Singit ni Tilda na nakangiti. Hindi ka nag-aastang tapos ka na. Sa puntong yon, dahan-dahan ding gumaganda ang buhay ng pamilya ni Cereza. Sa tulong ng mas maayos na kita niya, nabayaran ng buo ang ilang lumang utang na iniwan ng pagkakasakit ng kanyang ama noon. Natulungan niya si Mirel na matapos ang kursong Nutrition and Dietetics at nang makapasa sa board exam, halos hindi mapigilan ni Belen ang pag-iyak sa sobrang tuwa. Pareho kayong hindi sumuko. Naninginig ang boses ng ina nila habang magkayakap ang magkapatid sa lumang sala ng kanilang bahay sa San Nicolas. Akala ko noon hanggang pangarap na lang ang lahat. Huwag niyo pong sabihin yan, inay, sagot ni Cereza habang pinupunasan ng luha ng ina niya. Hindi pa po tayo tapos mangarap. Sa tulong din ni Cereza, naipagamot si Mang Ador Fuentebella ng mas maayos nang sumama ulit ang pakiramdam nito. Hindi iyon ginawa ng babae para ipagyabang. Ginawa niya iyon dahil hindi niya nakalimutang minsan noong siya ang gipit at gutom at halos madurog na sa tagod, ang matandang iyon ang nag-abot sa kanya ng nilagang saging at simpleng payo na huwag niyang pababayaan ang sarili. Inday, sabi ni Mang Ador sa kanya habang nakaupo sa clinic bench. Ikaw talaga, hindi ka nagbago. Ngumiti si Cereza. Nagbago po ako, Mang Ador. Natuto lang po akong huwag manatiling maliit sa paningin ng iba. Samantala, sa kabilang panig, tuluyan nang nababaklas ang dating makinis na imahe ng pamilyang Vergara. Si Attorney Benito Vergara ay nahaharap sa mas mabibigat na legal at reputational issues dahil sa ilang questionabling dokumentong lumutang mula sa lumang negosyo ila. Si Maricel Vergara Lontok na dati abala sa pagpapasosyal at pagpapalaki ng sariling pangalan sa mga luncheon at charity gala ay napilitang bawasan ng luho dahil sa mga utang na hindi na kayang pagtakpan ni Raul Lontok. Si Marivic Darisay Vergara naman ay unti-unting nawawala sa mga tsismisan na dati niyang paboritong pasimulan dahil siya rin mismo ay nagsisimula ng iwasan ng mga taong dati niyang kinakampihan. Ngunit ang pinakamalaking pagbagsak ay hindi sa pera agad na sukat, kundi sa unti-unting pagkawala ng impluensa ni Doña Pilar Vergara. Ang babaeng minsang kayang patahimikin ng lahat sa isang tingin ay unti-unti nang nagiging tahimik sa mga pagtitipong dati kanyang halos pinaghaharian. Kapag dumarating siya sa mga private luncheon, hindi na tulad noon ang mga lumalapit agad. Kapag may event, hindi na rin siya ang sentro ng atensyon. At pinakamasakit sa lahat, pati si Leandro ay tuluyan ng hindi nagpapasakop sa bawat dikta niya. Hindi ito nangyari ng isang iglap lamang. Maraming gabing pinag-awayan nila ni Leandro ang mga nangyari. Maraming gabing umuuwi ang lalaki na pagod, hindi lang sa trabaho, kundi sa bigat ng pagharap sa katotohanang matagal niyang kinailangang iwaksi. Ngunit isang gabi, sa loob ng kanilang bahay, tuluyan ding napuno ang dibdib niya. Katatapos lamang ng isa na namang tawag mula kay Doña Pilar. Mula sa kusina, naririnig ni Cereza ang bahagyang pagtaas ng boses ni Leandro sa kabilang linya. Hindi na pwedeng ganyan lagi, ma. Madiin itong sabi. Asawa ko si Cereza. Hindi siya laruan na pwedeng yung maliitin kailan niyo gusto. Sa kabilang linya ay halatang may sagot ang matanda, ngunit ngayon ay hindi na nagpatinag si Leandro. Hindi, putol niya. Matagal kitang pinalampas, pero tapos na yon. Kung gusto mong igalang kita bilang ina, kailangan mo ring respetuhin ang babaeng kasama ko sa buhay. Pagkababa ng tawag, ilang saglit lang siyang nakatayo roon na tila hinahabol ang sariing hininga. Lumapit si Cereza ngunit hindi siya agad nagsalita.
Tumingin sa kanya si Leandro na para bang may tagal na ring kinikimkim. Pasensya ka na. Ang tagal bago ako tuluyang tumayo sa'yo. Hindi agad sumagot si Cereza. Hindi dahil wala siyang maramdaman, kundi dahil totoo namang may sugat na iniiwan ng mga taon ng pananahimik nito. Ngunit hindi rin niya maikakaila na sa wakas, nakikita niya ang pagbabago sa asawa niya. Hindi sa salita lang, kundi sa paninindigan. Mas gusto kong makita kesa marinig, tapat niyang sagot. Tumanggo si Leandro. At ipapakita ko. At sa sumunod na mga buwan, ginawa nga niya iyon. Unti-unti siyang humiwalay sa mga desisyong pinipilit ipasunod ng pamilya niya. Inayos niya ang sariling maliit na negosyo nang hindi nagpapadikta sa kapatid o sa ina. Tinulungan niya si Cereza sa ilang practical matters sa bahay. Hindi man nabura ang nakaraan nang simula siyang maging tunay na katuwang haling sa tahimik na saksi lamang. Habang hulilipas ang 2 taon, lalo namang lumawak ang mundo ni Cereza. Si Elara Sarmiento na nananatiling misteryosa ngulit patas na mentor ay lalo siyang pinagkatiwalaan sa ilang special operations projects ng grupo. Kasama sina Gavino, Este at Tilda, unti-unti nilang pinag-aralan ang posibilidad na bigyan ng pagkakataon na mamunhunan ang mga key personnel na tunay na may kakayahang humawak ng sariling branch or concept. Isang hapon, ipinatawag muli si Cereza ni Elara sa opisina nito. Ayaw kong habang buhay ka lang nasa posisyong empleyado kahit mahalaga ang role mo, tuwirang sabi ni Elara habang nakatingin sa ilang papeles sa mesa. May bagong concept kami para sa isang smaller but premium cafe bistro space. Hindi siya kasing laki ng hotel operations pero maganda ang location at may potensyal. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong pumasok bilang minority partner at managing head. Parang muling tumigil ang mundo ni Cereza. Ako po? Halos pabulong niyang tanong. Partner? Hindi kita bibigyan yan kung hindi mo kaya, sagot ni Elara. At hindi ito limos. Investment ito sa tao na napapatunayang marunong magdala ng dangal at negosyo ng sabay. Halos maiyak si Cereza roon. Naalala niyang pangarap niyang minsang ay mahinang sinabi lamang kay Leandro sa pantry ng lumang opisina. Na balang araw, gusto niyang magkaroon ng simpleng cafe o lugar na may aayos at marangal na serbisyo. At ngayong nangyayari iyon, pakiramdam niya'y ibinabalik sa kanya ng buhay ang isang pangarap na noon ay inakala niyang para lang sa iba. Sa tulong ni Elara, Gavino at Bastian, nabuo ang Casa Cinta, isang eleganteng cafe-bistro na pinangalanan ni Cereza bilang pagpupugay sa simpleng kabutihan ng kanyang yumaong ama sa tibay ng kanyang inang si Belen. Hindi ito pinakamalaki sa syudad, ngunit may sariling kaluluwa ang lugar. Malinis, mainit sa pakiramdam, may aayos na serbisyo at may kultura ng respeto sa lahat ng empleyado. Si John Vern na minsang busboy lamang sa La Vervain ay isa sa mga unang binigyan ni Cereza ng scholarship assistance at pagkakataong maging regular trainee sa Casa Cinta habang nag-aaral. Si Yumi ay tumulong sa front house system sa pagbubukas. Si Chef Ronan ang tumulong sa kitchen setup. At si Mirel naman ay naging consultant sa health-forward menu items. Noong opening day ng Casa Cinta, naroon sina Belen, Mirel, Mang Ador, Bebang, Yumi, Tilda, Chef Ronan, Bastian, Gavino at syempre si Elara. Naroon din si Leandro, tahimik ngunit halatang proud. At habang pinagmamasdan ni Cereza ang mga taong minsang nasa maliliit na bahagi lamang ng kanyang buhay, ngunit ngayoy magkakasamang tumutulong sa paghubog ng bago niyang mundo, doon niya lubos na naramdaman na ang tunay na pag-angat ay hindi lamang sa posisyon o pera, kundi sa uri ng buhay na ipapadawa mo para sa sarili mo at sa kapwa. Ngunit hindi pa doon tuluyang nagtatapos ang lahat. Makalipas ang ilang buwan mula nang magbukas ang Casa Cinta, biglang bumulusok ang kalagayan ni Doña Pilar. Hindi man ito naging ganap na bagsak sa pananapali, sunod-sunod namang umatake ang stress at sama ng loob sa kanyang katawan. Isang umaga, habang nasa lumong bahay nila at kausap si Maricel tungkol sa panibagong problemang pinansyal ng pamilya, bigla itong nanghina at bahagyang na-stroke. Agad namang naitakbo sa ospital si Doña Pilar. Nang mabalitaan niyo ni Leandro, nagmamadali siyang pumunta roon.
Hindi inaasahan ni Cereza na sasama siya, ngulit matapos ang ilang minutong katahimikan sa kanilang bahay, siya na rin mismo ang nagsabing sasama siya. Di ba kailangan mong pumasok sa casa, Sinta? Kaya ng team ko ang isang araw, at anuman ang nangyari, ina mo pa rin siya. Sa ospital, tahimik ang paligid sa private room. Nandoon si Maricel, halatang puyat at haggard. Wala na ang dating arte sa mukha nito. Si Benito ay dumating din, ngunit ngayon ay mas mababa na ang boses at tila iwas na iwas sa anumang eskandalo. Sa kama, kitang-kita ang pagbabago kay Doña Pilar. Hindi na ito ang babaeng laging matigas ang leeg at matalim ang tingin. Mahina ang katawan nito, mabagal ang pananalita, at tila may bigat na hindi na kayang takpan ng makeup o apelyedo. Nang mapansin niyang pumasok sina Leandro at Cereza, tila may kakaibang hiya sa kanyang mukha. Nagtagpo ang mga mata nila ni Cereza at sa mahabang panahon, wala munang nagsalita. Si Leandro ang unang lumapit. Ma. Mahinang umangat ang kamay ni Doña Pilar, ngunit hindi sa anak siya tumingin ng matagal, sa halip kay Cereza. Lumapit ka, paos nitong sabi. Nagtagtinginan sina Leandro at Cereza. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit ang babae sa higaan. Hindi grandioso ang sumunod na sandali. Walang dramatikong tugtog, walang luhaan parang pelikula. Taming ang mabigat ng hangin lang ng silid at ang pagkakatingin ng isang matandang babae na ngayon ay wala nang may pagmamalaki. Marami akong maling ginawa sa'yo, hirap na sabi ni Doña Pilar. Akala ko, ang halaga ng tao nasa pangalan, sa estado, sa pinanggalingan. Hindi kumibol si Cereza, hinayaan niyang magsalita. Pero ikaw, bahagyang pumikit ang matanda na para bang nahihirapan sa sariling pag-aamin. Ikaw pa ang nagpakita kung paano maging marangal. Sa gilid, napayuu si Maricel. Si Benito na may tumikhim, ngunit hindi nagsalita. Marahil sa unang pagkakataon, wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob kontrahin ang isang katotohanang sila na mismo ang nakakita. Nagpatuloy si Doña Pilar. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo. Alam kong hindi ganun kadali, pero humihingi ako ng tawad. Mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi mabilis magpatawad si Cereza dahil malunong na siya ngayon sa sariling halaga. Hindi na siya iyong babaeng ngingiti na lang para matapos ang lahat. Ngunit hindi rin niya gustong dalhin habang buhay ang bigat ng galit. Kaya huminga siya ng malalim at saka nagsalita. Pinatawad ko na po kayo noon pa man bilang ina ni Leandro, mahinahon niyang sabi. Pero hindi ibig sabihin nun babalik ako sa dati kong katahimikan. Hindi na po ako ang babaeng pwede ninyong yurakan at asahang tatahimik. Tumanggo si Doña Pilar at sa mahinang kilos na iyon ay parang tuluyang nabasag ang natitirang tigas ng kanyang pagkatao. Paglabas nila sa ospital, wala nang malaking usapang kailangan pa. Alam ni Leandro na nagsimula na ang pagbabago, bagamat hindi nito mabubura ang mga naunang sugat. Alam din ni Maricel at Benito na wala na silang dating kapangyarihang umapi ng walang kapayaran. At si Cereza, sa wakas, ay wala nang kailangang patunayan sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng isang maliit at pribadong salo-salo sa Casa Sinta. Hindi iyon para ipahiya si Doña Pilar, ni para gumawa ng palabas na masaya na ang lahat. Isa lamang iyong tahimik na pagtatagpo ng mga taong napagod na sa pagmamataas at gusto nang mamuhay ng mas payapa. Naroon sina Belen, Mirel, Mang Ador, Bebang, Elara, Gavino, Yumi, Tilda, Chef Ronan, Bastian, Leandro, at kahit si Doña Pilar, na ngayon ay mas mahina na ang katawan ngunit mas mababa na rin ang tingin sa sariling halaga kaysa dati. Habang pinagmamasdan ni Cereza ang buong kafe na bunga ng kanyang pawis, luha at mahabang pagtitimpi, naisip niyang napakalayo na niya mula sa gabing binuhusan siya ng mainit na kape. Noong gabing iyon, akala ng iba siya ang napahiya, pero sa totoo lang, iyon pala ang gabi ng pagsilang ng bago niyang buhay. Lumapit si Elara sa kanya habang abala ang lahat sa pag-uusap. Tanong nito, "Masaya ka?" Tumingin si Cereza sa paligid.
sa inang nakangiti habang kausap si Yumi, kay Mirel na masaya sa pagtingin sa menu board na siya mismo ang tumulong gumawa, kay John Ver na maingat nang naghahain ng order sa mga customer, kay Leandro na sa wakas ay nakatayo sa kanyang tabi hindi bilang tagapagmana ng apelido, kundi bilang asawang natutong tumayo ng tama. Opo, sagot si Cereza. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil sa wakas hindi na ako nabubuhay para lang tiisin ng mundo. Ngumiti si Elara at marahang tumanggo. Iyan ang tunay na tagumpay. At doon nagtapos ang kwento ni Cereza Villanueva Vergara, hindi bilang babaeng pinabayaan at inalipustan ng biyanan, kundi bilang babaeng natutong tumayo sa sariling dangal, gumawa ng sariling pangalan, at bigyan ng mas magandang buhay sa mga taong minahal niya. Samantalang si Doña Pilar na minsang naniniwala na ang mga basura ay dapat manatili sa ibabaw, ay tumanda ng bitbitang aral na ang pinakamalaking pagkakamali ng mapagmataas ay husgahan ng tao bago pa man niya makita ang tunay nitong halaga. Sa huli, hindi kayamanan, apelido o lakas ng boses ang tunay na nakapagpanalo kay Cereza, kundi ang kanyang kabutihang hindi naging kahinaan, ang kanyang pagtitimpi na natutong magtakda ng hangganan at ang puso niyang marunong umangat ng hindi nananapak pababa. At sa bawat umagang nagbubukas ang kasasinta, sa bawat empleyadong tinatrato roon ng may dignidad, at sa bawat customer na umaalis ng may ngiti, tahimik na nagpapatuloy ang pinakatotoong ganti sa lahat, ang mabuhay ng maayos, marangal at masaya pagkatapos ng lahat ng humamak sa iyo.